samahan nyo kami guys sa pag-renew ng passport at DNI ni Lobel. Ayan. So guys, ano ba yung mga kailangan? Ayan. So ayun guys, after 2 years ng pagiging Spanish citizen ni Lobel, ayan, expired na yung kanyang yung kanyang Spanish passport and DNI nga. So pupunta nga tayo ngayon ulit kung saan kami kuha ng passport and DNI ng mga bata. Yung dalawa, si Derek at saka si Ganda, 5 years kasi yung validity nila. So meron pa silang 3 years. Pero si Lobel, ayan, 2 years lang yung niya kasi. Kaya magre-renew na kami ngayon. Ayan siya. So ayan, para sa mga gustong maging nasyonalidad yung kanilang mga Junakis dito, kahit na yung magulang hindi pa Spanish, residence card lang, or nye yung hawak nyo, pwede nyo ikuha ng citizenship, Spanish citizen yung mga bata nang walang exam, 18 below. So, meron akong vlog. Ayan, iaano ko na lang siya sa description box. Yung aking vlog about paano maging nasyonalidad yung mga bata dito. Kaya panoorin nyo yun guys. Marami kayong matututunan doon. And hindi nyo na kailangan kumuha ng abogado. Sundin nyo lang yung mga sinabi ko doon, yung mga requirements na kailangan. So ayan, napakadali lang guys. Kaya samahan nyo kami guys sa pag-renew ng passport at DNI ni Lobel. Ayan. So guys, ano ba yung mga kailangan? Ayan. So, ipa-flash ko sa screen kung ano yung mga kailangan guys para sa pag-renew. And magkano yung bayad? So since pamilya numerosa kami, wala kaming babayaran. So guys, yung pagkuha pala ng sita or appointment sa ng passport, pag-renew, ipa-flash ko na lang dito sa screen. Ayan, kung paano. Napakadali lang naman guys. Hindi kagaya ng sa Aluche, ganyan, pag magwawelyas, napakahirap kumuha ng sita, diba? Dito madali lang. Kaya ayun, samahan nyo kami guys. See you guys later. Ayan, si Lobel, hindi siya pumasok ngayon kasi ang sita niya or appointment niya is 11:30 na. So time check, it's already 11:15 na guys. So ilang minuto na lang. Kaya ito, nagmamadali kami ngayon guys. Kasi nga minaprofit namin umidlip muna nung pumasok yung dalawa. Kasi pumasok yun sila 9 ng umaga. Ayan, malapit na tayo. Medyo malayo lang to guys, mga 10 minutes walk away mula sa metro. Yan yung mga dadaanan nyo. Dito yan sa may diba, Metro Science de Baranda. Ayan guys, basta madali lang guys yung pag-apply ng nasyonalidad ng mga bata or Spanish citizen. Aprovechahin nyo na or anuhin nyo na madali ang proseso. Kasi hindi natin alam, diba, yearly nagbabago yung mga lay. Baka hindi natin alam sa susunod, baka may exam na rin yung mga bata, diba? Kaya dapat ngayon pa lang try nyo ng lakarin yung mga kailangan para ipapasa nyo na lang. Yun lang guys yung maya advice ko sa inyo. Hanggat madali ang proseso ng nasyonalidad ng bata, i-push nyo na yun, i-go nyo na yun guys. So na kayo magdalawang isip. Kaya panoorin nyo na yung vlog ko guys, nasa description box, yung how to become a Spanish citizen para sa mga bata.
sa mga kiddos, sa mga anak natin. Kahit na ang magulang ang hawak lang residence card, like ayun, kahit Pilipino tayo, kahit Filipino citizen na magulang, pwedeng maging Spanish citizen ng ating mga bata, in that easy way guys. Ayan, sundin nyo lang or kunin nyo lang muna yung mga requirements na kailangan, and then sundin nyo yung mga sinabi ko sa inyong mga information doon, kung saan kami pumunta, yung mga step by step procedure, and yung babayaran na tasa. Kung ako sa inyo guys, huwag na kayong kumuha ng abogado, mas makakalis kayo sa gastos. Kaya ayun, yun lang may advice ko guys. Basta ano lang, kung ano yung mga opportunity para sa mga anak natin, gawin na natin. So ayun nga guys, katatapos lang namin ni Lobel Maguelias at dito nga kami ayan sa Komisariya Polisiya Nasyonal. So sa English, National Police Commissioner. So ayan yung document national de identidad. So diyan kumukuha talaga normally yung mga Spanish citizen, mga mga nasyonalidad na ganyan. Pero kami as a residents, yung hindi pa talaga kami Spanish ganyan. Sa kami yung sa may Aluche naman. Ayun, mas malayo yun. Komisariya din yun kasi mga pulis din naman yung mga guys, yung mga nag-a-attender sa inyo. Sila yung mag-a-assess or maggagawa or tutulong or mag-guide sa inyo para sa renewal nyo. Ganon. So, ayan guys, patawid na nga kami. And, ayan. Lalakad tayo guys. Pabalik na tayo sa metro. And, share ko lang guys na yung yung pagwewelyas ibig sabihin nun thumb mark. So ayun guys, ito nga pala yung photos carnet. Ayan, dito yan sa may photo pricks. Maganda dito yung quality guys. Kung ako sa inyo, dito kayo magpa-picture pagka ibibigay nyo kasi yan, ipapasa nyo doon sa pag-renew ng passport tsaka ng DNI. So, ayan, nire-recommend ko na dito kayo kasi ang ganda dyan kaya lang kasi sa case ni Lobel, hindi kami dyan nakapagpa-picture, dun kami sa locutorio, ganyan. Kaya, medyo dark yung color, pero sa susunod, pag sila ganda, baka dyan na kami magpa-picture, mas maganda talaga yung niya. So, ayan guys, lakad-lakad tayo, maganda yung panahon ngayon, though medyo malamig-lamig, pero nandun yung init na. Pero spring pa rin kasi dito, hindi pa talaga siya summer, kaya ma-presko pa, tsaka marami talagang mga pollen, which is nakakapag-cause ng allergy, na masyadong nakaka-irritate sa mata, tsaka panay sneeze ka, atching ka ng atching. So, masakit sa talaga, minsan sa ulo, ganyan. Pero normally, ito talaga yung pinakamaganda at the best na season dito sa Spain, yung spring talaga. Pero pagka tapos na yung ng pollen, yun, mas maganda siya. So ayun guys, pauwi na nga kami. So ayan si Belbel. Ayan, congratulations. Ano masasabi mo? Mabait ba yung police? So, ano nga ba yung mga pinasa namin requirements? Actually guys, pangalawang beses na namin nagpunta dito kasi yung unang punta namin, palta kami ng isang dokumentos, which is yung nasimiento literal. Actually, meron kaming dala, kaya lang di siya updated. So, expired na daw siya. Kadukado. Ganun. So, kailangan namin kumuha ng bago. Kaya ayun, kumuha kami ng bago, nasimiento literal. So, pinadala sa bahay, and then yung ano pa bang kailangan, libro de pamilya. Ayan, ipa-flash ko sa screen yung mga kailangan para mas malinawan kayo kung hindi nyo naintindihan yung salita ko guys, kasi naka-braces ako and talagang ang hirap magsalita, parang hindi pa rin ako sanay, ganon, parang may sumasabit pa rin sa sa dila ko ba pag nagsasalita. So ayan, nasimiento literal, yung kailangan yung updated, hindi yung kadukado, na expired din pala yun. Yun yung birth certificate nila dito guys, kagaya ng kinukuha natin sa NSO. Ayun.
So, libro de pamilya, and then passport ng asawa ko. So, kailangan both parents nandun. And then, yung pasaporte na luma ni Lobel, and then yung DNI niya na luma, kailangan din. And then yung NIE ng magulang. And nagdala na rin kami ng empadron just in case, diba? Pero hindi siya hinanap. And then, yung pamilya numerosa card namin, hinanap din. Kasi nga, wala kaming babayaran or wala kayong babayaran pag entitled na pamilya numerosa kayo. And magkano yung bayad sa passport and DNI. So, ayan, ipa-flash ko na lang sa screen. Ipa-flash ko sa screen yung presyo. Ayan siya, guys. And ayun, kailangan lang magsita kayo, guys. Siyempre, kailangan ng appointment. Katunayan na yun nga, na meron kayong appointment sa araw na mismo renovar, mag-renew. Madali lang, guys, yung appointment. Ipa-flash ko rin sa screen kung saan yung site. Madali lang siya. And then, what else? Pipili naman kayo dun kung saan nyo gustong mag-renovar. Kaya, madali lang siya kapag kagaya sa Welias kasi, diba? Yung Welias natin as residence lang dito sa Aluche. Ang hirap kumuha ng tawag dito ng SATOR appointment. So yun lang, guys. Basta para sa mga gusto na nakuha din pala agad, hindi kagaya nung sa NIE or sa residence card natin, 'di ba? Kahit na larga durasyon ka na, 'di ba? Kailangan magsisita ka ulit para sa recorrida, yung pagkuha. Dito hindi na, as in ngayong araw na to nag-renew ka, makukuha mo din agad-agad, as in instant. So ayun yung kagandahan, guys. Kaya talagang halos lahat, 'di ba, nangangarap na maging Spanish citizen or nationalidad dito talaga sa Spain. So ayun lang. Kaya kung yung mga anak nyo 18 below, hanggat wala pang exam, ikuha nyo na, i-apply nyo na, guys, kasi sobrang laking opportunity naghihintay sa kanila. Kaya ayun, kung gusto mong malaman kung paano, ayan, check it out my vlog dyan sa description box. Ayan, may vlog ako, guys, kaya panoorin nyo yan kung paano, step by step, and yung mga requirements. So yun lang, guys, yun lang yung masishare ko for today's video. Ayan, okay na. So 5 years ngayon yung kay Love na niya, kasi before baby pa siya, bata pa siya nung nag-apply kami. I mean, hindi naman pala baby, bata lang siya. So 2 years lang siya kasi nagbabago talaga yung mukha, diba, ng mga bata, kaya 2 years. And then ngayon 5 years na. So ayun, ang susunod na magre-renew is si Ganda nga, at saka si Derek. So guys, ayan yung pinakita ko sa inyo kanina yung photo pics ba yun? Yung Photoshop na kung saan magandang magpa-picture. Ang ganda, guys, ng quality. Pwede mo siyang ipa-edit na kung gusto mo mas bright pa siya. Kasi si Love, sa case niya, sa locatoryo lang kami nagpa-picture. Medyo dark kasi siya, kaya parang hindi ko man nagustuhan. Pero though, maganda naman yung kuha niya. Pero next time, pag kila Derek, sa photo pics ko sila papa-anuhan ng picture. So yun lang, guys, pauwi na kami. And ayun nga, today is 7th of May 7, ayan, nag-renew si Love ng kanyang passport. 2024, ayan, nag-renew ng Spanish passport sila. So ayun, guys, alam niyo naman, binablog ko lang yung mga importanteng pangyayari sa buhay-buhay namin and yung mga makakapagbigay ng information sa inyo, makakatulong sa inyo. Kaya eto, binlog ko talaga siya, guys. Kung mapapansin nyo, hindi na ako masyadong nakakapag-vlog ng mga informative na videos kasi sobrang busy ko na, guys. Pero kapag kinakailangan, gaya nito, may i-share ako sa inyong mga information. Ayan. So why not, 'di ba, i-vlog at may share ko sa inyo. And yun naman talaga yung talaga, 'di ba, sa vlog kailangan may infos kayong nakukuha or information para makatulong din sa inyo. So yun lang, guys, for today's video. So see you on my next vlog. Bye.